5, verse 22 to 23, that the Holy Spirit is joy, love, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Siyang na klase ng ugali. Ang paligid mo, ang pamilya mo, gulo-gulo na sa sitwasyon. Gulo-gulo na sa mga budgeting. About financial matter. Halos pag-awayan na yung pera. Di ba? Ang pera po dapat di pinag-awayan. Pinag-uusapan niya kung paano nalago. Kung kulang, pag-usapan pa rin kung paano pagkakasyahin. Sabi, minsan kailangan natin, ma'am, mag-promote sa ano, paano? Tama ko ba, Arman? Matipid, magsinok. At tingnan nyo sa social media, madali na kayo mag-emosyon. Makikilala ko nag-emosyon ka. Alam niyo kung bakit? Meron na tinatawag na emoji. Pwede na kami yung emoji. Pwede na kasi mamot. Diba? Dahil dalawa lang naman po family ang lumalabas sa ating emosyon. Maganda, hindi maganda. Pag nagalit ka, may posibilidad yung taong kausap mo na hindi galit, posibleng mag-aarit din. Tama ba? Pero kahit meron kang inutangan at pumunta sa'yo, pero ikaw nakangiti ka, kahit siya galit na, I tell you family, I tell you, titigil din yan. Amen. Kasi ningitian mo na eh. Buka mo na kasi mga muli. Nako, aalis yan. Sasabihin sa'yo, ikaw na lang may utang. Ikaw pa lang ganyan. Be careful with our emotion. Diba? Sabi sa Colossians 3 verse 5, baguhin natin. Yung dati nating pamumuhay, dapat baguhin na natin sa paanong parang change our emotion. Kaya sabi sa verse 5, patayin na ninyo yung pagnanasang mga mundo. Ano yan? Pakikiapi, that is wrong emotion. Pagkarumihan, mahalay na sibuyo ng balundami, masamang pagnanasa, kasariman, ito isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Una, i-check natin yung sarili natin. Alam niyo kung bakit? Kasi you cannot please a person for what you don't have. Kailangan, bago ka mag-bless ng iba, kailangan bless yung puso mo. Irritation ko. Pero ang sakit-sakit ang binitawan niya mga salita sa akin. Kaya nagkakaroon ng sakit sa puso. Nagkakaroon ng enlargement of the heart. Kung ano yung lumalabas sa atin, yun ang nagpaparumi sa atin. Walang kinalaman kung ano yung pumapasok sa atin. Amen. Yung pagkain na yan, pag sinabi mo, alam, may high blood ako kasi kumain ako ng baboy. Okay? Pag pinaniwalaan mo, yun ang source ng high blood mo, magka-high blood ka talaga. Diba? Huwag ka magalit, di ka ma-high blood. Yun ang solusyon. Kaya last time, ang pinag-usapan natin, kapaguhan ng isipan, we must change our minds sa prinsipyo ng Panginoon.